Good afternoon, Life Giver Church! Tayo po tayo! Who has come to celebrate because Jesus is alive? Ako parang mahina. Alam niyo po ba, there are two most beautiful verses in the Bible for me. It says in Matthew 28 verses 5 and 6, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was buried here, who was crucified. He is not here." Ang sagot po, He has risen, just as He said. Come and see the place where He lay. The tomb is empty. We now have the true victory in Jesus Christ. Amen. Because He has finished the mission on the cross to save you and me. Jesus has risen, and we are alive in Him. Let's give Him the glory and honor and praise. Come on, church, let's worship. I believe
tomb is empty. Walang laman. Walang katawan na nandun. Dahil buhay ang Panginoon. And that is the reason why we lift our hands. That's the reason why we sing with our voices, lift up His name. It's because Jesus is who He is. He is Savior. He is Redeemer. He is friend. He is Jehovah. He's your provider. He's everything. And He removed all that just to come down to save you and me. That's how big His love is for us. So Lord, right now, I just want to praise You because You are who You are. You are our Jesus. You called me Your daughter. You called us Your son, called us Your children. You became our Lord, our King, our Master, and our Savior. So we praise You right now. We know, Lord God, all the things that you are. We have You. We have victory. We are triumphant. Just how You entered Your kingdom, Lord God, as King, as a triumphant Lord. Be blessed this time. Be honored. Be glorified. With our lifting of hands, with the singing of our voices, Lord God, make it a sweet smelling aroma of worship unto Your throne. Praise You, Lord. Because of who You are, I give You glory. Because of who You are, I give You praise. Because of who You are, I will
ganito pa rin ako! Ito lang ang nagpapatahimik sa isip ko! Ito lang! Ito lang! Ito lang ang nagpapamatid sa sakit na nagdarama ko! Kaya ba, di ba? Huwag mong sabihin, bitawan ko to! Kasi hindi mo alam kung gaano kahirap mabuhay na ikaw mismo ang kalaban ng sarili mo. Bakit? Nakita mo ba kung ako sa ako? Sabi niya kasalanan ko raw. Kung naging mabuting asawa sana ako, hindi niya ako sasaktan. Pero mahal daw niya ako eh. Mukha bang pagmamahal to? At ikaw, nasaan ka nung gabi-gabi akong umiiyak? Ng mga oras na nagpapakaawa ako na tumigil na siya sa pananakit. Nasaan ka nung umaasa ako? Na may magmamahal pa sa akin na hindi ako sasaktan. Nasaan ka? O yung pagmamahal? Kung hindi yung pagmamahal, pagod na ako. Pagod na ako. So, ikaw pala si Jesus. Alam mo, dami ko naririnig tungkol sa'yo eh. Truth, righteousness, justice. Pero let me tell you something. Hindi ganyan gumagana ang mundo. Money talks. At ang mahihina, nahuhuli. Lahat ng meron ako, pinaghirapan ko. Yung pangalan ko, yung posisyon ko, yung kapangyarihan ko. And you expect me to give that up for some kingdom that I cannot even see? Sorry, Jesus ha, pero hindi ako luluhod sa kahit na kanino. Sila ang luluhod sa akin. Wala ka namang pagkain. Sinasabi mo mahal mo ako? Pero bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Araw-araw, gutom kami ng mga anak ko? Pagod na ako lumaban. Para lang mabuhay kami. Alam mo ba kung ilang gabi na akong umiiyak? Nagdadasal naman ako. Nagmamakaawa na. Pero, parang hindi ka nakikinig. Sabihin mo sa akin, nasaan ka na panahon kailangan ka namin? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Huwag mo akong tingnan na parang may halaga pa ako. Hindi mo alam kung paano mabuhay nang walang-wala, na kahit yung sarili kong katawan, ibebenta ko pa para lang mabuhay. Hindi mo alam yung mga ginagawa ko, hindi mo alam kung gaano kasakit na nilalayuan ako ng mga tao dahil ang dumi-dumi ko. Pero buhay ko to. Desisyon ko to. Katawan ko to. Ibibigay ko to kahit kanino. Kung yun lang
namatay para sa inyo, ngunit ako rin ang muling nabuhay para sa inyo. Kaya hindi na kayo alipin ng kasalanan. Niligtas, pinatawad na kayong lahat, at malaya na kayo hanggang sa muli kong pagbabalik. The cross was never the end of the story. It was the beginning of our freedom. No one will ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest. He reigns from above. He's the all-time undisputed champion, the Tayo po tayong lahat dahil sa nakita nating palatuntunan, it is proper for us to commemorate the burial, the death, the burial, the resurrection of our Lord Jesus Christ. Isa sa mga natatanging pagkakaiba at pagkakatangi ng ating pananampalataya ay ang relihiyon o ang paniniwala o ang organisasyong Kristyanismo ay walang pinupuntahang sementeryo sapagkat ang ating tagapagligtas ay wala doon. Siya po ay nasa puso ng bawat isa sa atin. At lahat tayo ay hinipo ng Panginoon sa iba't ibang paraan, iba-ibang kwento ng mga natatanging mga tagapagganap ang ating nakita. At ito ay sumasadula ng ating kanya-kanyang mga kwento. Iba rin ang kwento ko, iba ang kwento ninyo. Pero one thing in common, na lahat tayo ay biniyayaan ng pagbabago na galing sa kamatayan at pagkabuhay ng Panginoon. So I want all the paraphernalia to be distributed. Ayan na po. Purihin ang Panginoon Diyos. Buksan natin ang ostya o ang tinapay. Let's pray. Ama namin, salamat po. Tinanggap mo ang handog ng iyong buktong na anak. At nung hinandog niya ang kanyang buong pagkatao at ang buong katawan, maging ang kanyang dugo, ito'y lubos na tinanggap ng iyong kaharian. Lubhang natuwa ka sa alay na nagpahupa ng iyong galit at puot. Dahil dito kami ay na-reconcile, nakipagbati ka sa amin. Kami nagsisi sa aming mga kasalanan. At naniwala kami na iisa lang handog ang lubos na tinanggap. Paano namin nalaman ang handog ni Jesus ay tinanggap ng Ama nung siya'y binuhay na muli? Tinanggap mo ang handog. At ang lahat ng aming mga kasalanan, ang nakaraan, kasalukuyan, at maging ang mga hinaharap pang kasalanan ay pawang sinagot ng pagkabuhay ni Jesus. Ang kanyang dugo ay sapat. Ang kanyang katawan na nabayubay ay sapat. Wala na kami ibang alay, kundi ang alay ng buktong na anak. And today we celebrate it, Lord God. We celebrate not only His death, but also His burial. Not only His burial, but His resurrection on the third day. Not only His resurrection, but He ascended to heaven. And soon He will come back. He will come back to us because we are the redeemed of God. Kami ang niligtas ng Panginoon. At hayaan mo sa umagang hapon na ito, kami sama-samang mag-commemorate
ng banal na hapunan. Katawan at ang dugo mo ay taglay ng aming katawan na bubuhayin din sa huling araw. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Tas natin ang mga tinapay. Si Jesus bago pagkanulo ay dumampot ng kaprasong tinapay. Pagkatapos pinagpira-piraso ito. At sinabi niya na ito ang aking katawan na binibigay sa inyo, na tuwing kakanin nyo ito, gawin nyo lagi bilang pag-aalaala sa akin. Manalangin tayo kay Lord. Lord, salamat sa iyong katawan, 39 na hataw, sugat na lumikha ng napakaraming sugat na pawang nag-address ng aming kasalanan, maging ng aming karamdaman. Ang mga sugat na ito ay taglay ng katawang pinayubay. Buong puso kami nagpapasalamat. Hindi na kami maghihirap. Bagamat daranas kami ng ilang pang mga pagsubok, pero ang iyong paghihirap ang siyang nagbayad ng lahat ng aming kasalanan. And today we celebrate it, Father, of how kind, truthful, and how loving you are, giving your body to us. And today we can now stand before you, Lord, not because we are righteous, but because we have been made righteous in the eyes of God. Today we celebrate your body. We love that body. In Jesus' name. Pwede na natin kanin ng tinapay. Tapos matapos maghapunan, tinampot ni Jesus ang saro, taas natin ang saro. Ang sarong ito ay ang aking dugo na pinagtitibay, na siyang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, na tuwing iinumin nyo ito, gawin ninyo lagi bilang pag-alaala sa akin. After supper, I took the cup, saying, the cup is the cup of the new covenant, sealed with my blood. Whenever you drink it, you do this in memory of me. Lord, we thank you for that blood. Up to the last drop of the blood, you paid all our debts, paid all our sins. You paid our iniquities, transgressions, and even demonic sins that is living inside our body, penetrated in our soul. But because of the blood of Christ, lahat ito ay hinugasan ng kanyang dugo. Kami malinis, ang budhi malinis, ang damdamin malinis, ang puso't kaluluwa'y malinis, bunga ng iyong dugo. Salamat sa dugo. Walang hindi kayang patawarin ng dugo ng Panginoong Yesus. Salamat po sa pangalan ni Yesus. Inumin natin ang saro. Sapagkat tuwing kakanin niyo ang tinapay, inumin ang saro. Pinapahayag niyo ang aking kamatayan, paglibing, pagkabuhay na muli sa ikatlong araw. At siya'y pumanik sa langit sa mga sandali at ilang pang sandali ay muling babalik para sa ating lahat. Maranatha, Lord. Sabihin natin, Maranatha, Lord. Come soon. Amen. Bago tayo mo po, greet one another. Batiin natin ang bawat isa. Amen. Sabihin mo sa kanya, maligayang pagkabuhay na muli. Gusto niyo ba mamatay sa krus o mag-celebrate na lang tayo? Okay. Baka gusto niyo. Asa na yung krus? Ito pa pala eh. Pwede natin gawin sa inyo. Ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi yata kayo nag-swimming Hindi ba kayo nag-swimming? Mahal ang gasolina. Dapat pala tumaas talagang gasolina para hindi tayo lahat mag-swimming, ano? But anyway, no one can stop us to do that because si Lord naman na magpo-provide. I have a good news. My topic is, if Christ has not been risen. If Christ has not been risen. Yan. Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Maigsi mo maigsi itong ating Ang ganda, palakpakan natin ang ating mga actors and actresses. Ang mga singers natin, ang galing ng singers natin. Amen? Pwede na nating ilaban sa competition sa buong mundo. Tama ba? Kala ko mga anghel ang kumakanta. Dati parang fallen angels ang kumakanta. Pero ngayon, talagang parang mga cherubim, seraphim, at lahat ng beam. Palakpakan natin po sila. So the topic is, if Christ has not risen.
Pag-uusapan natin ito. Ang text natin magagaling sa 15 of 1 Corinthians na siyang bahay ng resurrection. At magkukonsentrate tayo sa 14:19. Pero hipuin natin at balikan yung 12 and 13. Ang tanong kasi, what if Bishop Manny hindi nabuhay ang Panginoon? What if the tomb was not empty? Paano kung may laman yung tomb? Andun pala ang Panginoon. What if gumawa lang sila ng kwentong nabuhay pero hindi pala tunay? What if the cross was not the end? What if the cross was the end? What if the cross was the end? Paano ang katapusan talaga ay ang krus? Dahil wala namang kwento o fallacy. Fallacy is a false narrative ang kwento ng resurrection. So ngayon, pag-uusapan natin yung repercussions. What if kung hindi nabuhay? Ano ang boomerang sa atin ito? Tayo na mga believers at Christians. Nandito makikinig sa akin, tayo sa kamay. Very good. At paano? Sabi ni Pablo, kung walang resurrection. Siyempre, ang magiging sagot natin, guguho ang Christianity. Ang Christianity ay maila-line up lamang bilang false religion. Maililinya natin sa mga maling relihiyon na nagmunini sa matagal na panahon sa mundo. Yan. So ang resurrection kasi ay ang foundation ng pananampalataya eh. Kaya itong araw na ito, ang tanong natin, what if? Sabay-sabay nga, what if? Paano kung hindi? So we'll talk about the repercussions. Di ba, when you say repercussion, it is often negative and far-reaching effects. What will be the consequences if the event never happened? What will be the side effect? What will be the fallout? That's the repercussion. So pag-usapan natin. So can we go to 15? Una, alamin natin yung tanong. Andito yung tanong sa 12:13 Ayan. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. So that's the question. Nasa 12:13. Pag pumunta kayo ng 1 and 2, nag-report na agad si Paul ng mga taong witnesses ng pagkabuhay. So pinakita na agad niya yung resibo. Ito kasi ang resibo Mahigit 500 tao ang saksi sa pagkabuhay. So mahirap i-refute yun. Mahihirapan ka i-refute. Yung 2-3 witnesses ba lang, mahirapan ka na. Pero ang ginawa ni Paul, from 1 to 4, pinakita na agad kung sino-sino witnesses. And he quoted names. So that is a fact to believe. So wala na akong question doon. Kaya lang, ang tanong nga, bakit nagka-problema sa Korinto? Kasi sa Korinto ay mukhang hindi sila naniniwala dito. So can we go to 14? Now, this is the answer. So ito yung kanilang hypothesis, ito yung paano kung wala namang pagkabuhay. So sinagot niya from 14 to 19, okay. And if Christ has not been raised, ito yung repercussion sabi niya, our preaching is useless. And so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses. Naku, mabigat pala ito. About God. For we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him. In fact, the dead are not raised. For if the dead are not raised, so then Christ has not been raised either. O either. Kung walang pagbuhay ng patay, hindi talaga binuhay si Christ. 17. And if Christ has not been raised, your faith is futile. Bale, wala yung faith nyo. You are still in your sin. Sunod-sunod na yung repercussion Then those also have been fallen asleep, yung mga nangamatay na in Christ, are lost. Ligaw sila yung mga nangamatay na kay Christ. If only for this life we have hope in Christ, then we are of all people to be pitied. Kung ang buhay ninyo ay sa lupang ito lang, abay kawawa kayong mga tao. So yan ang ating sagutin. Okay?
Sumulat si Paul sa Corinth kasi ang Corinth ay punong-puno ng mga Greek philosophies. At isa sa mga filosofiya nila ay skeptical sila pagdating sa resurrection. Kung babalikan natin ang Palestine, ay may grupo ng panahon sa Sanhedrin na naniniwala na walang pagkabuhay ng patay. At ito ay ang mga Sadducees. Kaya malungkot sila eh. Sadducee. Malungkot sila kasi wala naman silang pagkabuhay. Diba? Ang tagal ng joke niya na. Okay. But anyway, okay? So, naniniwala sila, ang mga taga-Corinth ay naniniwalang hindi mahalaga ang katawan. As a matter of fact, may belief sila na ang katawan ay pinananahanan ng demonyo. At ang katawan ay tahanan ng evil. So, anong value ng katawan? So, dahil dito, naniniwala sila, kinonjunction ngayon nila ang paniniwala, since evil ang katawan, di hayaan mo na siyang mabulok sa lupa para magkalat na lang sa lupa ang mga evil spirits o kasalanan na nananahan sa katawan. So because of this, they believe na walang resurrection of the dead. So ginawa ni Pablo sa pangalawang huling kapitulo ng chapter ng sulat niya sa Corinth. Itong chapter 15 ay bahay ng resurrection. So ang ginawa niya, nag-invest siya ng buong chapter, no? Ang dami. I think up to 56 yata yan. Tinan nyo, 58. Hanggang ano, di ba? How many chapters? Tinan natin nga. Can we go to, how many chapters? No? How many verses? Oh, 58. No? So, 58 verses. Ang ganda nung huling-huling sinabi yung 58, no? Di ba? So, 58 verses. 58 na talata para ipaliwanag na may resurrection. Meaning, kung magkukonclude ako, giving 58 talata, ibig sabihin may resurrection na. Kaya lang sabihin na natin, wala. Sagutin ko, sabi ni Pablo. So naglaan na siya. Meaning, ang sinasabi ni Pablo, alisin mo ang resurrection, ang lahat ng bagay sa Kristyanismo will collapse. Remove the resurrection, everything in Christianity collapses. Kung babalikan natin yung tanong sa 12 and 13, yan. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say there is no resurrection of the dead? Ba't yung sinasabing walang pagkabuhay ng patay? So kung naniniwala kayo, 13, na walang pagkabuhay ng patay, ibig sabihin nun, hindi nabuhay si Christ kasi damay siya dito. So yan. So ngayon, himay-himayin ko, bibigyan ko kayo ng 5 na puntos. Bakit masarap paniwalaan ang Kristyanismo? Bakit ako bilang pastor, kayo na bilang manggagawa ng Panginoon, ay dapat lang karangalan nyo mamatay bilang Kristiyano? Yung iba nagpupunta ng Saudi Arabia at pumupunta ng UAE, magpapakonvert ng ibang reliyon para safety at security. Bakit ko iiwan ang Kristyanismo? Bakit hindi ko siya iiwan? Sasagutin natin ngayon. At bakit supreme ang Kristyanismo over sa lahat ng paniniwala? Bakit? So yan. Una, kung walang resurrection, sabi ni Paul, our preaching is useless. Una, baliwala yung preaching. So ano yung preaching? Verse 14. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. So sabi niya rito, yung preaching namin, useless. The Greek word is kinos. Yung kinos. Ibig sabihin, our preaching is empty. Our preaching is void. Void of meaning. Meaning, our preaching is without content. Yung pangangaral namin, walang laman. Kaya sinasabi ni Pablo, kung walang resurrection, ang preaching namin ay walang laman. Sabihin, walang power o walang saysay. So bakit kung walang power pala ang preaching, bakit pa kayo magpupunta rito every Sunday? Bakit pa kayo magpe-prayer meetings? Bakit pa kayo magsa-satellite? Ang iba sa inyo, hindi na mawawala sa live groups, tama ba? Ang live groups ay part ng buhay natin. Nothing beats the live group, tama?
Misa nga nai-skipan natin ang Sunday service natin, but not the live group. Ang iba naman sa inyo, non-negotiable ang Sunday service. Bakit? Because we always look after, di ba? We look after the preaching. The most exciting part of the gawain is the preaching. Now, sabi niya ganun, wala ngayong resurrection. And so, yung pinag-preach pala natin, bali wala. Nung panahon ni Christ, ang isa sa mga nagpipreach na nagdaldal na ng daldal, walang meaning, were the Pharisees and the Sadducees. Sabi nga ni Christ, mag-ingat kayo sa mga libadura ng mga Pariseyo. What do you mean by libadura? The yeast of the Pharisees, the wrong teachings of the Pharisees. They were good. They were good in homiletics. They were brilliant in presentation. They're daldal. Sabi ni Christ, daldal. Walang meaning. Even today, makakakita tayo ng mga taong daldal ng daldal, ng daldal ng daldal, pero walang meaning. Ang sabi ni Pablo in 1 Corinthians 13, para silang symbols na alingaw-ngaw ng alingaw-ngaw pero walang meaning. Para silang doorbell na ding-dong ng ding-dong, hindi naman lumalabas si Ding-Dong Dantes. Tama ba? Hello? So itong mga Pharisees were known for 167 years in their existence. Mga Pharisees, pero walang laman, walang transformational effect yung kanilang message. As a matter of fact, nung panahon ni Christ, nag-escalate ang kanilang corruption. Alam nyo saan? Tanungin nyo ako kung saan. Pera. Lahat ng preaching nila goes to pera. 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 Mali-maleta, supot na pera. Alam mo kapag ang tao, laman puro pera, wala ko siyang laman. Hello? So itong mga to, preachers na ito, ang laman ng kanilang utak, pera. The Pharisees were preachers during that time, but they failed to explain the Torah. Here comes Jesus in chapter 5 of Matthew, beginning of his preaching, the longest preaching recorded in the scripture. How many topics? Daming topics. It was all about the explanation of Torah. The Beatitudes were the explanation of the Torah. The oath, lahat in-explain niya pati adultery, may expanded law sa adultery, at kung ano-ano pang paliwanag. And it was really brilliant the way Christ presented it. First time in 167 years, there was a man who explained the Torah well. Kaya sabi ng mga tao sa chapter 7, huling-huli, sabi ng mga tao, iba siya mag-preach kesa sa Pharisees. So there was a big comparison between Christ and the Pharisees, the way they teach. Kasi bakit? Puro daldal lang sila. Pero hindi nababago ang tao. Alam mo, pinakamasakit, yung nakikinig ka sa magaling mag-preach, pero daldal lang siya. Inubos niya yung 2 oras, pag uwi mo, natawa ka, pero hindi ka nabago. Nabasag yung tenga mo, pero hindi ka nabago. Kasi ang tawag sa kanila lang, motivational speakers. I am not against motivational speakers. Lalo na sa panahon ngayon, down na down tayo. We need motivation. But ang sabi ng Bible, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. The food of the soul is not motivation. The food of the soul is the Word of God. So ito ang problema. Sabi ni Paul, ibig sabihin yung preaching namin useless? Wow. So meaning, may good homiletics, pero hindi nila na-explain ang meaning. Yung meaning is the substance. Sabay-sabay nga, substance. And the power. Sabihin nyo nga, power. Yung meaning, yun yung substance. Siyempre doon sa substance, nandun ang power. Yung power of the message is the substance. May preaching pero walang power. Kasi bakit? Walang meaning. Yung panahon ni Christ, inabutan niya yun. At nung dumating si Christ, boom! Mind-blowing! Nagulat sila kung paano ginamit ni Christ ang mga talinhaga, ang mga parables, ang mga hyperbole.
ng mga simile, metaphors, at kung ano-ano pa na hindi maiintindihan ng tao, pero binukas ni Christ sa mata nila. Kasi ang dala niya ay banal na Espiritu Santo. Andiyan ba kayo? So sabi ni Pablo, ibig sabihin kung walang resurrection, yung preaching pala namin useless. Unang useless yung message. Yung message number 1 useless. Una, kung yung message mo useless, hindi pangalawang useless yung messenger. Tama ba? Useless si message, edi useless din si messenger. Tama po ba? Akala mo doon lang yon? Hindi. Lalaki pa ang problema. Useless si message, useless si messenger. Pangatlong useless, yung hearer. Andyan ka, 2 oras ka, nakikinig ka for nothing. E di useless din si hearer. Message useless, messenger useless to hearer useless din. Ito yung sinasabi ni Pablo, religion may ritual pero walang meaning ang message, walang transformational power. Misa ba nakati na kayo ng gano'n? Ganda ng preaching, pero pag uwi mo, taka muna, ano nga pala yung preaching? Di ba, ang cute ng preaching, ang ganda ng preaching, ang ganda ng message, pero pag uwi mo, taka na, parang naloko yata ako ah. Yun ba yung meaning? Hindi, wala bang kurot, walang sakit, hindi ba ako napingot, hindi ba ako nakurot ng pinong-pino, walang sakit, walang hapdi. Walang pagbabago. Ang tawag dyan ay repercussion. Kung walang message, kung hindi pinipreach ng church ang resurrection, walang mababagong tao doon. Kahit linggo-linggo silang magbabad doon, lahat sila pupunta ng impyerno. Kasi useless yung preaching. Do you want me to continue? Number 2, hindi lang yung preacher ang useless, hindi lang yung message. Pangalawa, yung faith is empty. Tumuloy si Paul, sabi sa 14, and if Christ has not been raised, our preaching is useless. Tumukay sa kanya. Pero tumuloy siya, and so is your faith. Your faith is empty. Yung faith dito is pistis. This is a noun. Meaning is trust, meaning is reliance. So ang tanong natin ngayon, saan ba galing ang faith? Ba't sinabi ni Pablo na yung faith ninyo ay empty, walang laman, void? Pag pinuntahan niyo yung Romans 10:17, hindi ko alam kung nandyan, Romans 10:17. Alam niyo to. Tama ba? Alam niyo to eh. Tama ba? Faith comes from hearing, and hearing the Word of God. Tama ba? Ang pananampalataya ay galing, consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the Word of Christ. So, ang ginamit ni Pablo, the Word of Christ. Yung pananampalataya daw, consequently, ay galing sa pakikinig. Sa panahon naman natin ngayon, pwede rin pagbabasa. Pwede na rin yan. Pakikinig, pagbabasa. But nung panahon na yun, wala naman silang hawak, pakikinig. Okay, sige na. So, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through what? Sabi niya, the message is heard through the Word of Christ. Sabi nga, Word of Christ. Salita ni Kristo. Balikan natin yung faith. Faith is pistis eh. Faith daw ay trust, pagtitiwala. Ang faith daw ay kumpiyansa, paglalagak, reliance, pagsandal kay Kristo. So sabi niya ganon, kung walang resurrection, yung preaching ni preacher useless. So anong matidevelop na faith sa kanya? Saan siya magta-trust? Sabi niya, void, wala, empty. Saan di siya magre-rely? Definitely, kung hindi na ipipreach ang Word of God, paano niya matidevelop yung dalawang ito? Tama ba yan? Sabi rito, from hearing the message. So ang tanong, anong message? Yung message na galing kay Christ. Yung Word of Christ. Hindi sinabi yung Word of God, definitely, Word of God din yun. Pero sinasabi niya yung Word tungkol kay Christ o galing kay Kristo. Okay? Meaning, ano ibig sabihin ngayon ito? Ibig sabihin, paano ka lalago? Ang nare-receive no, empty.
Paano ka magmamature? Ang nare-receive mo, void. Paano ka magta-trust completely, madidevelop o magmamature reliance mo kung wala kang tinatanggap na pure word of God? Kasi wala naman palang resurrection. Yung sinabi ng scripture na isang malaking event, hindi naman talaga pala nangyari. Lumalabas ganito po ito. Unang-una, lumalabas, si Christ ay connected sa resurrection. Kung hindi ka maniniwala sa resurrection, walang Christ na ipipit sa iyo. Kasi bukod tangi lang si Christ sa lahat ng iba't ibang uri ng Kristong na ipit sa buong mundo, si Christ lang ang bukod tanging may kwento ng pagkabuhay. Siguro yung ibang Kristo na i-preach, ang namatay doon kuko. Kuko ang binuhay doon. So ang kailangan lang doon, pedicure, manicure, okay na yun. So anong difference ni Christ? Si Christ lang ang bukod tanging namatay 3 araw. Napakadaling napakadaling. Sabi ng isang tao, alam mo, para magkapera tayo, alam mo, magtayo tayo ng reliyon. Sabi ng pastor, ay madali magtayo ng reliyon. Oo, paano? Basta mamatay ka lang. Tapos kailangan sa 3 araw, kailangan mabuhay ka muli. Ay, ang hirap pala niyan. Kaya nga, huwag ka magtayo ng reliyon. Nandiyan ba kayo? So Christ is connected with resurrection. Christ, who was not resurrected, is a false Christ. Huwag mo siyang i-preach kasi bulaan ang Kristo mo. Christ, who was not resurrected, cannot be a message because it is not the whole Christ. So, meaning, you remove resurrection, walang Christ. Meron kang Christ, pinanganak, may Pasko, hindi yun ang tunay na Christ. Which, yun ang ginagawa ng marami. Pero ang tunay na Kristo, binuhay na banahaw. Sa Cebuana yan, na banahaw. Na buhay, na muli. Christ who was not resurrected cannot be a message because it is not the whole Christ. So, you remove resurrection with Christ, from Christ, alisin mo siya. Ang tawag doon, empty faith. Your faith is useless. Meaning, kung walang resurrection, patay pa rin si Christ. And so, ang faith mo, dahil patay si Christ, so ang faith mo ay baliwala. Magngangalngal na kayo lahat dyan. Baliwala yan. Kahit umiyak pa kayo ng aparador at ng 3-tonner na aircon, baliwala yan. Sapagkat ang faith mo ay nakasandal sa patay na pag-asa. Bakit may value yung faith mo? Kasi yung value mo ay nakakonjunction, nakadikit sa pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng problema natin, tatalunin natin. Isipin mo lang na nabuhay si Christ. Paniwalaan mo lang nabuhay si Christ, walang problema na hindi kayang talunin ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Meaning, yung faith mo baliwala. No resurrection, no faith at all. No resurrection, empty religion. No resurrection, empty faith. And no resurrection, no salvation at all. Magpakabait ka na, hindi ka pupunta ng langit. Magpakapayos ka, magpakaayos ka, magpakapayos ka, magpakaayos ka, hindi ka pa rin pupunta sa langit. Sinabi na ng Ephesians 2:8 na yan, not by works. Andiyan pa ba kayo? Kaya an empty faith is a false trust. And an empty faith is a false reliance. False reliance to whom? To Christ. What kind of Christ? Hindi ka na po naniniwalang si Kristo ay nabuhay. Hindi, naniniwala ako sa Kanya pa rin, pero hindi ako naniniwala na buhay. Tanggalin mo ang pagkabuhay, wala kang Kristo. Dahil sa pagkabuhay, binuo ng pagkabuhay ang narrative at kwento ng ating Panginoon.
Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tindi ng repercussion, ano? Hindi natin pwedeng, bisa pwede na yan. Konti lang naman yan. Adjust na lang tayo. Hindi pwede yun. Number 3. Ano pa ang repercussion kung hindi nabuhay si Christ? We are false witnesses. Ano raw tayo? False witnesses. Mga bulaang saksi. Tingnan mo nga yung katabi mo. O sabi mo sa, bulaang saksi ka daw. Tingnan mo yung katabi mo. Sa ating sama-samang pagiging bulaang saksi. Kung saksi ka, bulaang ka eh. 15, are you okay? More than that, we are then found to be false witnesses about God. For we have testified about God that He raised Christ from the dead, but He did not raise Him. In fact, the dead are not raised. Ano sabi ni Pablo? Grabe ito. Sabi ni Pablo, hindi ka naniniwala sa resurrection? O, ikaw ay bulaang saksi. The Greek word is pseudo-martyrs. Ayan, pseudo, false, pseudo. Martyrs is witness. Pseudo-martyrs. Meaning we are pseudo-liars, we are pseudo-testifiers, or pseudo-witness. Mali, bulaan, sinungaling. Masakit to. Sabi ni Pablo, kung walang resurrection, ang mga apostoles ay sinungaling. Imagine, lahat ng preaching nila kasinungalingan. Nag-preach ba sila? Di ba nagsulat sila ng Bible? 27 books ng New Testament. Ayan o. 27 book ng New Testament. Ayan, ang sinulat nila. Oh. Lahat ito lies. Hindi lang ito preaching, pati yung sulat nila. Yung Bible na binabasa nyo, huwag nyong basangin, mali yan. Pag nilagay mo yan sa ilagay mo, madami magre-react sa akin. Alam mo, ang tawag sa akin nila, anti-Christ. Hindi ko anti si Christ. Lalaki siya, kapatid. Uncle pa. Hello? Ilagay mo yun. Ganda nun. Andiyan ba kayo? Anti. So, pseudo-martyrs, liars, yung 27 books, wala lahat yung kasinungalingan yun. Kwentong kutsero, kwentong barbero, ang lahat na naisulat sa 27 books. Since ang apostoles pala ay sinungaling, since nag-aakay sila ng kaluluwa, ibig sabihin sila pala ay ubod ng sinungaling. At inintensyon nilang magsinungaling at gumawa ng kani-kanilang kwento, yung pala sila, they were pseudo-martyrs. Kung walang resurrection. The resurrection of Christ validates all their testimonies. The testimonies were all factual. Sabay-sabay nga, factual. Hindi siya impactual. Amen? Factual. Yung testimonies nila are true. Sabay-sabay natin, true. Sabay-sabay tayo, sabihin nyo, valid. Sabay-sabay tayo, infallible. Sabay-sabay, infallible. Di ba, tongue twister? Baluktot ba yung tenga, dilaan ninyo? The Bible and the testimonies of these great apostles were all infallible. Free from error. Wala siyang mali. Totoo ang kwento nila. At pare-pareho sila, Matthew, Mark, Luke, and John, nagsulat na nabuhay ang Panginoon at nilagyan ng mga taong nakakita at maging silang sumulat ay mga saksi ng pagkakasulat. Kita mo to, ha? Sabi ni Pablo, paano ko mapuprove, sabi ni Pablo, na hindi mali ang kanilang testimony at preachings. Tingnan nyo to, 1 Corinthians 15:31 to 32. Ayan, 15. Are you okay? Andiyan pa ba kayo? Sabi ni Pablo, tingnan nyo to, dahil sa pagkabuhay ng Panginoon,
Araw-araw, hinaharap namin ang kamatayan, no? Kung paano ako nagmamalaki tungkol kay Kristong aking Panginoon. Nakikipaglaban ako sa mga mababangis na mga hayop sa Ephesus. Tama ba yun? Hayop? Beast? Pwede na, di ba? Halimaw, okay? Na hindi, na walang dalang pangtaong pag-asa. Ano makukuha ko doon? Kung ang mga patay ay hindi nabuhay. So anong gagawin ko? E di, kainan na, inuman na. Kasi bukas, dedo tayo lahat. Okay ba yung ano ko? Yung Jejomon version ko? Ayos ba yun? Pwede na pala akong pwede na pala akong maglimbag ng Bible. Jejomon Money Boy version. Ganda, di ba? Mas madali maintindihan. Tama ba? Oh, I have a good news. Mag-backslide na kayo lahat. Manligaw na kayo, tapos iwan nyo. Pag nabuntis nyo sila, iwan nyo na lahat. Kasi walang mananagot. Kasi wala namang pagkabuhay. Yung katabi mo, may pitaka. Kahit anong bukas mo, walang pera. Kalkalin mo, walang kasalanan. Kasi wala namang pera eh. Hello? Okay ba kayo? Magsalita ako ng tama? Makipaglandian ka na lang sa mga lalaki at babae dito sa church. Bakit? Anong kaso mo? Hello? Saktan mo yung asawa mo, gulpihin mo. Mga anak mo, pabayaan mo. Mandaya ka. Magnakaw kayo. Sungkitin nyo lahat ng mga pantit, bra, t-shirt, at lahat ng mga jacket na nakikita sa... Sungkitin nyo lahat. Bakit? Wala namang resurrection. Anong sagot nyo? No. Nagtakot ako. Sige na. Akala ko, go na kayo. Di ba? Yung mga may problema sa kanilang homosexual tendencies, lesbian, tuloy nyo na yan. Wala kayong kasalanan. Maglawlaw ka na. Magwala. Bakit? Sino mananagot? Wala namang pagkabuhay ng patay. Hello? Mali po. May value yung change mo. Amen po ba? Sa life giver, lahat ng bakla dito binago ni Lord. Ngayon mga pawang pastora na lahat sila. Anong wow? Makinig ka mabuti sinasabi ko. Bakit natin pinaglalaban na ang tao ay, si Jesus ay hindi lang kaligtasan ng kaluluwa, kayang ibalik ni Lord ang gender ng tao kung saan sila dinesign ni Lord. Hindi ako magulang nagsabi, hindi tanggap ko na. Hindi ko tanggap, lalaban ko yung anak ko, magkakapamilya siya. Magiging lolo siya, magiging lola siya. Magkakaroon siya ng pamilya at ang pamilya niya ay pamilya ng Diyos. Bakit tayo naniniwala na ang isang drug addict pwede maging missionary o ang isang manyak ay pwedeng maging pastor o ang isang taong magnanakaw ay pwedeng magaling na businessman at siya magsusupport ng karya ng Diyos? Bakit? May resurrection. May pagkabuhay na muli. There is resurrection. Anything that is dead is what? Nothing. Patay na eh. Pero kay Christ, walang patay. Lahat ng bagay kaya niyang buhayin na muli. Sabi ni Pablo, I face death araw-araw. Nilalagay ko yung katawan ko sa kapahamakan. Hinaharap ko araw-araw ang kamatayan. Bakit? May pagkabuhay. Hindi ako natatakot mamatay. Matakot si kamatayan sa akin kasi bakit? Hindi ako takot sa kanya. Pag pinatay niya yung katawan ko, hindi niya mapapatay ang kaluluwa ko. Kasi bubuhayin ni Christ ang katawang ito na lupa sa isang katawang panlangit. Hinaharap ko ang mga halimaw sa Ephesus na wala akong pag-asa. Hindi ko alam kung matatalo ko sila o hindi. But I know, kung matalo nila ako, there is resurrection. Bakit ako titigil sa pagkain, pag-inom, bukas mamatay? No. Pag may pagkabuhay, walang kamatayan ngayon, sapagkat naniniwala ko may pagkabuhay bukas at may darating pang bagong buhay, bagong pag-asa at buhay na walang hanggan. There is hope in resurrection. Amen?
So ang tanong, purihin ng Panginoon, we are false witnesses? Sagot ni Paul, no, we're not. Our testimony is true, valid, absolute truth. At mamamatay kami. Bakit? May pagkabuhay na muli. Mga kapatid, makinig kayo sa akin mabuti. Nagbigay ka ng buhay kay Lord, tatandaan nyo to, nagbigay ka ng buhay kay Lord, hindi ka lugi. Bakit? Bubuhayin ka na muli. Kung walang pagkabuhay, maglawlaw ka na sa lupa. Magwala ka na rito. Kasi bakit? Wala kang pagkabuhay. But since there is resurrection, a brighter future is ahead of us. Hindi po tayo kawawa, tayo po ay hindi swerte, tayo po ang pinakamapalad na tao sa buong mundo. Dahil may pagkabuhay na muli. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 4, meron ba resurrection? Yes. Pang-apat, ano repercussion kung walang pagkabuhay? Aba, you're still in your sin. Sabi ni Pablo, hanggang ngayon, ikaw ay nasa iyong kasalanan. Can we go to 17? And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Wow! Sabi niya ganun, kung hindi nabuhay ang ating Panginoon, nananatili ka pa rin sa iyong kasalanan. So iniisip ko, ano po ba ang repercussion kung ang isang tao ay walang kapatawaran at hindi nagpapatawad ang Diyos? So I'm trying to think of it. So I imagine the danger of having sin remaining in our hearts. What if sin remains in our hearts? What if sin is entangled, di ba? Nakadikit in our soul. Or the sin is embedded in the body. Sabi ni Paul, if there is no resurrection, you are still in your sin. So chinek ko ngayon, ano ba ang repercussion kung ang kasalanan nasa iyo pa? Tingnan nyo to nakakuha ko na isang text. Psalm 130 verse 3. Psalm 130 verse 3. Sabi ng psalmist, if you, Lord, kept a record of sins, Lord, kung hindi mo nakakalimutan yung kasalanan, tandaan mo pa sa amin lahat ng pinagagagawa namin kasalanan. Sabi niya, Lord, who could stand? Paano ako makakatayo sa iyo? Alam mo, the reason why nakakatayo kayo, nakakakanta tayo, ako nakaka-preach. Because we know from the very beginning that our sins were all forgiven. Ano nangyari doon sa isang mama na yung Ark of Covenant matutumba? Ang ganda ng motive niya, saluhin para hindi matumba. Patay siya eh. Bakit? May kasalanan siya eh. Ilang priest ang nagsabi na naglinis ng kanilang sariling kasalanan at nag-offer muna sa kanilang personal sin. Ilang high priest ang patay? Patay lahat halos. Sabi ng Bible, kung daw may kasalanan ka daw, yung prayer mo raw ay karumal-dumal sa pandinig ng Diyos. Hindi ko alam kung ano yung text na hanapin ninyo. The prayer of the sinners. Ang panalangin ng mga makasalanan ay karumal-dumal. Except sa prayer ng repentant na prayer. Yun siguro pakikinggan. So ibig sabihin, nagtutuloy ka sa kasalanan, may ginagawa kang kalokohan, may ginagawa kang mali, habitual ginagawa mo ang lahat ng mga kasalanan at nga pala, hindi lang habitual, nasarapan ka na. Ang sabi ng Bible, sino makakatayo? Ilan tao ang bigla na lang naglalakad, patay. Ilan ang nasa plenary ng mga congressman habang nagsasalita, patay. Bakit? Who could stand? Sa mga hindi dinisign ang kasalanan manatili sa tao, bakit? Ikamamatay mo yan. Hindi dinisign ang kasalanan itago. Hindi dinisign ang kasalanan ikip. Hindi dinisign ang kasalanan pagkwentuhan at ipagmalaki. Ano nangyari kay Belshazzar nung kinuha nila yung kopa? Di ba? At ginawang inuman. Patay lahat sila. If you, Lord, kept a record of sin, kapag si Lord nilista kasalanan mo at hindi niya makalimutan, paano ka tatagal sa lupa? But I have a good news to you. Are you ready for this?
Because of the resurrection, our sins are all forgiven. And now we can now stand righteous in the eyes of the Lord. Hindi ka matuwid, nandito ka sa church, bago ka umuwi, nasa ambulansya ka na rito, dadaling ka namin sa morgue. Ako, may kasalanan, patay ako rito. Pero I have a good news. Tingnan niyo po ito, from Hebrews chapter 10, verse 17. Are you ready? Sulat niyo. Then he adds, this is the new covenant. Their sins and their lawless acts, I will remember no more. Yung kasalanan ng mga anak ko at ang kanilang pagsalangsang at maging maling gawa, hindi ko na aalalahanin ang kanilang kasalanan. Aren't you glad that we have a God who is willing to forgive and forget our sins? Nagpapasalamat ako kay Lord sa pinatawad niyang kasalanan. Amen? Pero mas pinapasalamatan ko ang Diyos sa mga nakalimutan na niyang kasalanan sa akin. Matanong ko kayo, prangkahan tayo, kayo ba nagpatawad na kayo sa mga tao na nakagawa sa inyo ng kasalanan? Nakalimutan niyo ba? Totoo? I have a good news. Meron tayong Diyos na nag-forgive at nag-forget sa kasalanan niyo lahat. Baka gusto niyo pong malaman kung sino kayo, tumingin kayo sa salamin at tanungin niyo ang sarili niyo, am I worthy to be forgiven by God? Ikaw mismo magsasagot hindi eh. Sige, tanungin mo yung katabi mo. Are you worthy? Tanungin mo Hindi niyo matanong, baka magalit. Kapatid, sabi ng Hebrews, mapalad ang tao na ang kasalanan ay pinatawad na ng Diyos. Alam mo, kaya ka mabuting ama, kaya ka mabuting asawa, kaya ka mabuting lingkod ng Diyos, dahil pinatawad ka ng Panginoon. Nothing more, nothing less. Ako, ay, ang galing ni Bishop. Kasi ano siya sa Bible? Hindi po. Pinatawad po ako ng Panginoon. Pare-pare po tayo lahat. May topak. Taas sa kamay na may mga topak. Taas-taas ang kamay, mga nakagawa ng kasalanan. Taas sa kamay na mga nakatago pa rin ng kasalanan. O, di ba ang dami? Isa lang bagay meron tayo. Pinatawad lahat tayo sa ating kasalanan. You are still in your sin. But because of the resurrection, we are forgiven. Mapalad ang tao na ang kasalanan ay pinatawad na ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, pinatawad ka na. Sa likod, sabi mo, pinatawad ka na. Taas sa kamay ng mga pinatawad na ng Panginoon. Hallelujah. Amen? So, pwede na kayong gumawa ulit ng kasalanan. Amen? Bakit? Pinatawad na kayo. Tama po ba? Mali. Enjoy the forgiveness of God. The forgiveness of God must be a puhunan for us not to continue to sin. I am forgiven. Bili kayo ng t-shirt, sulatan nyo ng pentel pen. I am forgiven. Amen? Tapos punta kayo ng palengke. Maniwala kayo, hindi kayo sisingilin. Dahil tawad kayo ng tawad. Number 5, are you okay? Repercussion of sin. Ang repercussion ng resurrection, kung wala, we are the most pitiful people in the world. Tayo daw ang pinakakawawang tao sa buong mundo. Then those all who have fallen asleep in Christ are lost. Kawawa yung mga unang Kristiyano. Mga nangamatay na Kristiyano. Bakit? Naligaw sila. Nawala sila. 19. If only for this life we have hope, kung ang pag-asa nyo ay sa lupa lang, kay Kristo, sabi niya, ikaw na ang pinakakawawang tao sa mundo. Mabigat to. Sabi rito ni Pablo, kung wala daw resurrection, kawawa daw tayo. Ang pag-asa lang daw natin ay lupa. Ay, sabi ko nga, maglawlaw ka na.
Mag-enjoy ka na kung wala palang heaven, kung wala palang eternal life, kung wala palang buhay na walang hanggan, na nagduduktong, di ba, in between earthly life and heavenly life, between earthly life, temporal, and life that is not temporary na eternal, the pagitan and the bridge is the resurrection. The resurrection brings you, connects you to eternal life. Siya ang nagduduktong, na ibig sabihin, ipapasok ka sa buhay na walang hanggan, na may bagong katawan, bagong buhay. And so, kung wala palang resurrection, wala palang eternal life, ibig sabihin, gumawa ka na rito sa lupa ng kanya-kanya yung version ng langit. Kaya minsan may naiingit, ba't ganun, Bishop? Kung sino pa yung masasama? Nakakagawa ng langit sa lupa. Naiinggit ka ba? Di sumama ka doon. Kung wala kang duktong sa eternity ni Christ, dahil walang impact sa iyong resurrection, gumawa ka na ng sarili mong langit dito. Sapagkat pagkatapos mong mamatay, hindi ka part ng mga taong bubuhayin na muli. Tama, gawin mo na yung gagawin mo. Maggawa ka na ng sarili mong langit. Bumili ka na ng isang drum na sabu, tirahin mo isang araw. Kulang yung ilong mo ron, sisiguraduhin ko sa iyo. Bumili ka na ng 3 toneladang ng beer. Di ba? Sunmig, ang sarap pag malamig. Tama ba? Mukhang may umiinom pa rito sa kaliwa ko. Banda rito naman. Tama ba? Hindi ka naman kaganda ang lalaki, pero babaero ka. Maglawlaw ka na. Lahat na. Tikman mo. Lahat na sunggaban mo. Bakit? Wala ka namang buhay na walang hanggan. Isagad mo na. Ang suggestion ko, maging malala ka ng makasalanan. Lalain mo na. Kasi bakit? Kawawa ka daw. Gumawa ka na ng langit mo. But that is not true. Our life with Christ is not only in this world. Yung tinapo natin sa mundo ay puhunan natin sa darating na mas magandang buhay. Makakatikim tayo rito ng pinakamasasarap na pagkain na hindi pa nakain ng tao. At hindi pa nakain ng mga anghel, at hindi pa nakain ng mga hari, at ng mga emperor. Makakatikim tayo ng kayamanang hindi pa nakita ng mata ng tao. Makaka-experience tayo at makakapasok tayo ng isang tahanang hindi pa ginawa ng pinakamagagaling na arkitekto. Papalitan ng ating katawan ng katawan, hindi na AI, kundi OA, over sa lahat ng buhay lupa meron. We will be wearing the best body. Hindi subject ng sakit, ng cancer. Hindi umiiyak. Puro tawa lang. Makakatikim tayo ng pagkain kahit ilang beses mo kanin, may kakayanan kang kainin. At magkakaroon tayo, papasok tayo ng isang atmosphere na hindi kayang i-create maging ng pinakamagagandang aircon sa buong mundo. Prepared ito sa mga taong hindi kawawa. Kapatid, gusto ko malaman nyo, hindi tayo kawawa. Tayo ay kahanga-hanga. Sabihin mo yun, sabay-sabay, hindi tayo kawawa. Tayo ay kahanga-hanga. Hindi tayo kawawa dahil pinagkaitan tayo ng magandang mundo kasi ang nakalaan sa atin ay pagkabuhay, preparation sa isang bagong mundo. At ang bagong mundo ito ay nakalaan sa mga taong nakipaglaban, mahalin si Kristo at hindi natalo ng sanlibutan ito o ng mali-maletang pera o malalaking ginto na nahakot sa pagnanakaw. Ang kayamanan natin ay si Kristo mismo at siya lang at wala nang iba.
So kung hindi nabuhay si Christ, sabi ko, ang preaching ay walang laman, ang faith ay walang pundasyon, ang apostol ay sinungaling, gayon din ang kanilang sinulat, ang kasalanan ay hindi na mapapatawad, at tayo ang pinakakawawang tao sa buong mundo. Pero dahil may pagkabuhay na muli, may laman ang mensahe. Bawat mensahe, kada atin natin sa church, mga heart-piercing messages ay may value. Nahuhubog preparation sa atin sa isang bagong bukas at pag-asa. Ang pananampalataya natin ay nasa pundasyon. Hindi magigiba na kahit na anong alok ng sex, pera, at fame. Ang mga apostol ay hindi sinungaling, kayang mong ikamatay ang bawat letrang sinulat nila. At marami ang namatay at binigyan ng buhay dahil namatay sila sa sulat ng salita ng Diyos. Ang kasalanan natin dahil sa resurrection ay pinawi na. Ang kasalanan mo ay milya-milyang nilayo. Ang sabi ng Bible, as far as the east is from the west, and so far He removed our transgressions from us. Brothers and sisters, because of resurrection, hindi ka kawawa. Please lang, stop treating yourself as kawawa. No. Dahil born again ka na, Christian ka na, kawawa naman ako, pinagtutulong-tulungan nila ako. Api ka ngayon, sikat ka bukas. Sikat sila ngayon, api sila bukas. Mapalad ang api, sapagkat sila ay maghahari kasama ng Panginoon. Isa sa pinakamagandang pangyayari sa buhay natin ay hindi lang si Christ. Ang pinakamagandang pangyayari sa atin ay ang pagkabuhay ni Christ. Ibig sabihin, mamamatay tayo dahil tayo ay mortal, pero balang araw lahat tayo ay bubuhayin na muli. No more tears, no more poverty, no more sickness, no more pains, no more cries, no more mourning. Alam niyo ba yung mourning? Morning, evening. No more mourning. No more sin. Sa resurrection ng mga patay at the last sound of the trumpet, sa huling tunog ng pakakak, ang mga api ay hahangaan sa isang bagong buhay. Meaning, ang krus ang nagbayad ng kasalanan. Pero ang resurrection, ang resibo. Tinanggap ng Diyos ang resibo. Nagustuhan niya, nilagyan ng resibo. Ibig sabihin, walang anak ng Diyos na kawawa. So stop treating yourself as kawawa. You are a child of the King. Binuhay siya, bubuhayin ka ulit. Nga pala, pwede ba akong maglambing sa inyo lahat? Pwede ba sa church na ito, wala nang mataba, wala nang payat, wala nang maganda, wala nang pangit, wala nang mahirap, wala nang mayaman, wala nag-amen, wala nang illiterate at wala nang matalino. Lahat tayo, lahat ay bubuhayin ng Panginoon. Kaya pag tinignan nyo ako na, grabe si Bishop po, 8-footer ang dating Pag nakita kita, uy, di ba, para kang Chamsi Supsup. Tama ba ba? Tama ba yung pilito ko? Hindi ba mahalay? Pag nakikita kita, nakakakita ako ng mga future beauty queen na si Dayan ay rarampa na mahaba ang bias sa rampa ng Panginoon. Amen? Sapagkat tayong lahat sa mata ng Diyos ay mga binuhay na muli. Tatayo tayo lahat at sasabihin natin, salamat kay Lord sa resurrection. At mangako tayo na hindi tayo maniniwala sa sinasabi nila na walang resurrection. No, may resurrection. Dito lang ako mahirap, paggising ko mayaman ako. Dito lang ako hindi masyadong pogi. Pero paggising ko, ako ay magandang nilalang. Sabi mo nga sa katay mo, you are beautiful. Sabi mo sa kanya, you are beautiful. Wait for the resurrection. Raise your hands, please.
Hallelujah. Shout hallelujah. Malakas na malakas. Shout hallelujah. Lord, we are the product of your resurrection. May laman ang message. May power ang mensahe. Ang faith namin ay hindi futile. Ang faith namin nasa tamang pundasyon. Hindi sinungaling ang mga apostol. Ang kasalanan namin ay pinatawad na. Hindi kami kawawa. Kami ay kahanga-hanga. Paganda ang buhay namin. At habang nabubulok ang mundo, maging ang aming katawan, paganda ng paganda ang aming buhay. Wala nang makakahinto nito. We are bound to be a blessing to many. We are bound to be rich. And we are bound to be effective. We are bound to be victorious. And we are bound to be more than a conqueror. Today, we celebrate your resurrection. Lord, Maranatha, come soon. We love you. We thank you. In Jesus' name. And everybody say amen. Hug someone, please. Yung nasa likod mo, sabi mo, mabuhay kang muli. Purihin ng Panginoon. Amen. Ilan dito ang malungkot tapos ng ating service? Ilan dito? Gusto niyo ba ulitin natin ulit? Maiwan yung mga nalulungkot. Amen. Raise your hands, please. May the good Lord richly bless you and your children. Amen. May He keep you from falling, make you stand unblemished. May His grace work in you, His face shine on you, may His abundance flow throughout your lifetime. Amen. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Amen. Receive this from Jesus Christ, the life-giver. When fellowship ends, maligayang pagkabuhay na muli, manatiling maganda, malakas, at makapangyarihan. See you next week. God bless you. Love you all.